Imagine this, pinaghirapan mo ang pera for years, tapos in just a few months, nawala lahat dahil sa isang scam. Sounds unbelievable, pero ito ang nangyari sa libo-libong Pilipino. From OFWs to teachers, professionals to retirees, bilyon-bilyong piso ang nalugi dahil sa mga scams. Hey guys, welcome back. This is Phil Mentors, and dito sa channel na to, tinutulungan kitang i-level up ang pera, negosyo at investments mo para makuha mo ang tunay na financial freedom. Ngayon, pag-usapan natin ang top 5 scams na yumanig sa Pilipinas. Alamin natin kung paano sila nangyari, gaano kalaki ang damage, at ano ang mga red flags na kailangan mong bantayan para hindi ka maging next victim. Make sure to watch hanggang dulo kasi yung lessons na matututunan mo dito pwede talaga magligtas ng pera at future mo. Unahin natin ang Aman Future Scam noong 2012. Isa sa pinakamalaking investment scam sa kasaysayan ng Pilipinas. Paano ba sila nanloko? Nangako sila ng 20% returns in just 8 days. Imagine that. Halos imposible sa kahit anong legal na negosyo. Pero dahil sobrang laki ng kita na pinapangako, maraming tao ang naengganyo. Hindi lang ordinaryong tao, pati professionals, OFWs at businessmen, naglagay ng pera. Ang sabi ng iba, kung yung kapitbahay ko kumita, bakit hindi ako susubok? Pero in reality, classic Ponzi scheme lang ito. Yung pera ng bagong investors ginagamit pambayad sa luma. At nung bumagsak, halos 12 billion pesos ang nawala. Yung lesson learned, kapag sobrang taas ng promised returns at sobrang bilis ng income, scam yan. There's no such thing as guaranteed high returns in a short period. Next is the Legacy Group scam noong 2008. Pinamunuan ito ni Celso de Los Angeles at kasama ang halos 12 rural banks at pre-need companies. Ang pitch nila, high interest rates at guaranteed returns sa insurance, pension at deposit products. Sino ang mga biktima? Mga retirees na naglagay ng retirement money nila, mga teachers at OFWs na umaasa sa steady returns. For a while, mukhang legit dahil regulated pa sila. Pero eventually, hindi na kinaya ang payouts. Ang resulta, halos 30 billion pesos ang losses. Lesson learned, kahit registered ang kumpanya, hindi ibig sabihin safe na agad. Always check kung sustainable ba yung business model. At tandaan, kung sobrang taas ng interest kumpara sa market average, malaking red flag yan. Number 3, the Frank Swiss investment scam noong 2007. Ito yung isa sa mga unang online scams na tumama sa Pilipinas. Ang promise, 4% daily returns. Oo, daily. Imagine kung nag-i-invest ka ng 100,000 pesos, everyday may 4,000 ka raw nakita. Dahil bago pa lang online investing noon, maraming Pinoy ang na-curious at naniwala. Ang ending, halos 1 billion pesos ang nawala sa mga investors. Lesson learned, kung walang malinaw na business model kung saan nanggagaling ang kita, scam yan. If you can't explain it, don't invest in it. Number 4, the Kappa Community Ministry Scam noong 2019. Ito yung scam na nakadisguise as a religious group. Ang pitch nila, mag-donate ka daw sa ministry at kapalit, bibigyan ka ng 30% monthly returns na tinatawag nilang love gifts. Dahil nakabalot sa faith at trust, millions of Filipinos ang sumali. From small vendors hanggang professionals. Pati ilang politicians at celebrities openly nagpakita ng suporta. Pero sa totoo lang, classic Ponzi scheme lang ito ulit. At nung tuluyan na itong pinasara ng SEC, sobrang daming tao ang nawala ng pera. Lesson learned, kahit pa religious or charity-based ang isang grupo, kung may guaranteed returns, scam yan. Faith should never be used as bait for fraud. Finally, scam number 5, the rise of online and e-wallet scams. Ito yung mga modern scams na kumakalat ngayon, lalo na sa digital age. Kasama dito yung fake Shopee or Lazada deliveries kung saan hihingan ka ng bayad for items na hindi mo naman in-order. Phishing links, mga fake websites na kumukuha ng login details mo. E-wallet fraud, tulad ng GCash o PayMaya scams, kung saan nahihingi nila ang OTP at nauubos ang laman ng account mo. Every year, bilyon-bilyong piso ang nalulugi dahil dito. At ang masama pa, kahit educated professionals, nadadali. Lesson learned, always verify links. Never share your OTP
And remember, legit companies will never ask for your personal codes. Sa digital age, vigilance is your best defense. So ayun, the top 5 scams na yumanig sa Pilipinas. Kung mapapansin mo, iba-iba yung itsura nila. May networking, may pre-need, may online, may religious front, pero lahat sila may iisang pattern. Guaranteed high returns, too fast, too easy, at ginagamit ang trust para makapanloko. Lesson? Kung sobrang ganda ng offer at parang too good to be true, 99% sure, scam yan. Kaya kung gusto mong maprotektahan ang sarili mo at mga pamilya mo, kailangan mo maging smart with money decisions. That's why I created a free Filipino Wealth Starter Kit para matutunan mo kung paano mag-ipon, mag-invest at magsimula ng passive income na ligtas at legit. Kahit maliit pa lang ang puhunan mo. I-access mo na yan ngayon. Libre yan sa philmentors.com/free. And of course, don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe para mas marami pang financial freedom tips. Stay smart, stay safe, and see you on the next video.